여러분 안녕하세요. Welcome to K-Learn Korean Language Training. My name is Gerard. And ako po yung may-ari ng K-Learn Korean Language Training at ako ay nag-a-assist ng mga EPS since 2016. So 8 years na po ako sa business na to. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng mga tip kung interested kayo na magtrabaho sa South Korea, kung ano ba yung mga dapat nating i-consider, okay, na mga dapat yung pag-isipan or gawin. So number one, kailangan desidido po tayo na mag-aral ng Korean language. Okay? Kailangan talaga desidido kang mag-sulat ulit at mag-memorize ulit kasi ang pag-aaralan po natin is language po siya. Okay? Kailangan hindi lang yung na-hype ka lang or parang natangay ka lang nung kaibigan mo, ganyan. Pero dito sa pagkukorea, pag pumasa ka sa exam, skill test, and then yung medical, 80 to 90,000 yung basic salary. So advantage na po yun. So kailangan lang buo yung loob mo pag nag-enroll ka, desidido ka talaga. Okay, hindi yung parang ang gusto mo is magic na porke nagbayad ka, kailangan matuto ka. So nasa inyo pa din po yung pagkatuto. So magbayad man kayo sa pinakamahal or sa pinaka-affordable, okay? So nasa inyo pa din yung pagkatuto. Okay? So that's number one, kailangan desidido ka mag-aral ulit. Number two, willing kang gumastos. Okay? Kasi sa pag-abroad, kahit saang bansa, kailangan po ng gastos. Okay? Like for example, dito sa pag-aaral ng Korean language, kailangan mo mag-enroll kasi ito po yung business namin. Ang kagandahan sa K-Learn ay pina-affordable na po namin. So 4,000 pesos only, full assistance na yun throughout the process. Okay, number two, kailangan mong gumastos or gagastos ka po talaga. Walang libre. Kung may libre man, parang ano lang, limited lang yung mga assistance, ganun. So ngayon, sa mga gagastusin, mapapalitan naman yan pag nakaalis ka. So mababawi mo naman talaga yun pag nakaalis ka kasi nga ang sahod sa Korea, 80 to 90,000 basic salary. So ngayon kung hindi ka willing gumastos, gusto mo libre, so malabo. So hindi ka namin matutulungan sa ganun. Okay? Dito talaga, again, kahit saan ka mag-abroad, meron po talaga siyang gastos. Kagandahan sa Korea, wala pong placement fee. Ang gagastusin lang natin pag tayo aalis na yung mga plane ticket, mga visa, and then ipaprocess nyo yun sa DMW, hindi po sa amin. Okay? Again, i-recap natin, number one, willing ka talagang mag-aral. Number two, willing kang gumastos. And then number three, willing kang maghintay. Okay? Ang pag-aaral ng language, kailangan mag-aaral ka ng maaga. Okay? Mag-aaral ka ng maaga para makamemorize ka ng madami para pagdating ng exam, papasa ka. Hindi advisable yung parang gusto mo mag-aral or mag-aaral ka lang kapag ka meron ng registration. Pag next month na yung registration, okay, para fresh daw. So, mali. Mag-aaral ka ng maaga para maipon mo, ma-stock yung mga knowledge mo, maipon yung mga i-memorize mo sa Korean language para pumasa ka sa exam. Okay? Again, number three, willing kang maghintay. Okay? Willing kang review. Yun po siya. And then number four, ano pa? Number four, dagdagan na lang natin yung willing kang maghintay. Kasi pag pumasa ka na sa process, meron siyang selection process or meron siyang waiting period. Okay? Ang akala kasi ng mga nag-aaral ng Korean language is pag nag-aral ka, after nun, mag-exam ka na kaagad, then aalis ka na kaagad. Okay? Again, meron pong waiting period. Ang real process or yung legit na process, may waiting period po talaga yan. Hindi siya bara-bara, hindi siya dali-dali. So government process medyo may may waiting period talaga yan. So pagpasa mo sa process, like for example, skill test, exam, medical, magwe-wait ka. Okay, ng employer mo kung kailan ka masiselect. So meron kayong 2 years para maghintay ng employer kapag pumasa na kayo sa process. Okay? Ngayon, habang naghihintay ka, so ituloy mo lang yung pagre-review kasi pagdating mo ng Korea, magagamit mo na yun kasi magsasalita ka na talaga ng Korean doon. Okay, so meron po talaga siyang waiting period. Meron kasi tayong ugali, tayong mga Pilipino na minamadali yung pagiging ng process, okay? Pinapabilis yung process kumbaga. So hindi po siya ganoon, may waiting period po talaga siya. Okay? That's number 4, karagdagan yung waiting, okay? And then number 5, kailangan maghanap ka ng learning center na maasahan mo. Okay? Tulad namin, 8 years na kami nag-a-assist. 8 years na akong nag-a-assist with this process. Okay? 2016 up to now, marami akong natulungan nakaalis.
Pero hindi ako nagpalit sa kanila, okay? So sila yung gumawa ng kapalaran nila, nag-review sila, kumbaga guide lang ako. Okay? So ngayon, saan na ba tayo? Maghanap ka ng learning center na maaasahan mo talaga, legit talaga. So dito, affordable na yung na-offer ko. So sa iba, 8K to 10K, sa amin 4,000 lang. And FYI, nung ako nag-aaral nung 2014, 7,500 din ang binayad ko, di ba? So nung ako nagkaroon ng learning center is pinababa ko yung tuition fee para maraming maka-avail. Okay? Marami na rin gumaya nito, pero mga baguhan na lang yan. Gusto lang talagang magpa-hype, ganun kumbaga. Pero peace tayo, okay? So itong si K-Learn, 8 years na po sa pag-a-assist, okay? So ayun, pag kasi meron ka learning center na maasahan, yung hindi ka bibitawan throughout the process, hindi lang magaling lang sa orientation, after that, after nila kayong maturuan, papabayaan na kayo. Madaming mga cases na ganyan na akong na-encounter sa page ko, mga nag-i-inquire. Pero dito, hindi namin pinapabayaan ng student. Hanggat gusto nilang mag-exam, hindi po namin yan bibitawan. So kung kayo ay interesado na mag-undergo ng process, again, panoorin nyo tong video, tapusin nyo siya para magkaroon kayo ng idea, okay? Pag meron kang learning center, ibig sabihin meron kang guide throughout the process. Hindi ka na mangangapa. Unlike pag self-study ka lang, medyo mangangapa ka sa process. Aasa ka dun sa mga video-video na pinopost ng mga for the views na nagba-vlog, di ba? Ang maganda is mag-invest ka talaga. Gusto mo maging successful, gagastos ka talaga, maghihintay ka talaga, mag-i-invest ka talaga. Okay? So para sa legitimacy ni K-Learn, i-check nyo yung aking TikTok account, etong TikTok account ko na to, or hanapin nyo kami sa Facebook, K-Learn Korean Language Training, nasa bio ko yung link, para makita nyo na legit talaga kami nag-a-assist since 2016. Okay? Mga Chinggu, tandaan nyo yung mga tips na to para kayo ay magpapag-isip-isip muna bago kayo mag-enroll. Okay? Pero syempre, kung i-consider nyo si K-Learn, bilang learning center nyo, 4,000 lang naman, mahal pa yung cellphone nyo, di ba? Huwag kayong manghinayang kasi may kapalit yan na 80 to 90,000 pag pumasa po tayo sa process. Maraming salamat sa panonood ng video. Sana i-supportahan nyo ako sa aking TikTok na to para gumawa pa ako ng mga makabuluhang video about sa mga topic, EPS topic, and about sa pagtatrabaho sa Korea. Okay? Pa-like na lang, pa-share, and then subscribe, or basta yung mga dapat nyong gawin para at least ganahan naman kaming maggawa ng mga gantong video. Okay? Once again, my name is Sir Gerard. Maraming salamat sa panonood ng video, and see you on my next one. Bye!